Papa Dudut. Hindi lang mga ilaw ng tahanan ang handang magsakripisyo para sa kanilang mga anak, kundi maging ang mga tulad namin na haligi ng tahanan. Kaya nga kahit mahirap mapalayo sa pamilya ay tinitiis ko ang lungkot, mabigyan lang na magandang kinabukasan ang aking anak na naiwan sa Pilipinas. Walang gabi bago ako matulog na hindi ko iniisip ang magiging buhay ng anak ko sa hinaharap. Sakaling wala akong ipong pera. Buti na lamang kahit papaano ay napapasaya ako ng programa ninyong Barangay Love Stories na madalas ko pong pinakikinggan online. Tapos isang araw ay naisip kong magpadala na lamang ng sulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang aking kwento o Papa Dudut. Bago tayo pumunta doon, magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang J. Mark. 31 years old at isang OFW dito sa Taiwan. Bali factory worker ako rito at mag-iisang taon pa lamang ngayong 2025. Tubong Quezon City ako at nasa biyanang kong babae ang kaisa-isa kong anak. Mahirap na talaga ang pamilya namin noong araw. Hindi nga ako nakatungtong sa kolehiyo at hanggang high school lamang ang natapos ko. Sa kabila ng lahat, masipag ako at madiskarte sa buhay. Sa katunayan ay marami na akong negosyong pinasok pero lahat ay kulelat dahil nahihirapan akong palaguin ang puhunan ko. Siguro'y dahil wala akong sapat na kaalaman. Na-scam at inuutangan pero hindi binabayaran hanggang sa nakapasok at nagtrabaho na lamang ako bilang janitor. Papa Dudut, bunso ako sa 6 na magkakapatid at lahat ng mga kuya at ate ko ay may sarili na pong pamilya. Pareho na rin patay ang mga magulang namin. Kaya mag-isa na lamang akong namumuhay na mga panahong nakilala ko si Katrina, ang nanay ng anak ko. Sa isang online dating app kami nagkakilala taong 2023. Masarap ba? Sarap ng ano? Yung burger tsaka fries na sinasawsaw mo sa ice cream. Ay, oo naman! Favorite ko tong burger pero mas panalo tong fries na sinasawsaw sa ice cream. Ngayon ko lang nalaman na pwede pala tong gawing sawsawan. Sanay lang kasi ako sa ketchup eh. Kanya-kanyang trip lang naman yan. Madalas ginagawa ko rin yan pag naaalatan ako masyado sa fries nila. Kuya ko nga pala nagturo sa akin yan. Nakita raw niya sa anak niya kaya ginaya niya. Talaga? Ibang klase na rin ang panahon natin ngayon, ano? Bata na yung nagtuturo sa mga matatanda. Pero sigurado ako na tinuruan lang din naman yung pamangking ko ng mga kalaro niya. At salamat din sa pagtuturo sa akin. Hindi kasi ako mahilig sa fries. Kasi tama ka na minsan medyo maalat talaga. Pero ngayon may pangontra na ako sa alat kapag sinawsaw sa ice cream. Mas masarap pa. Salamat ulit. Wala yun, ano ka ba? Maliit na bagay lang yun. Ang totoo, ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo eh. Saan naman? Kasi pumayag kang makipagkita sa akin. Bakit naman hindi? Mabait ka naman, tsaka maayos kang kausap sa chat. Sabihin na natin ganun na okay akong kausap para sa'yo. Pero ano kasi, Kasi ano? baka lang na turn off ka nung sinabi ko yung trabaho ko sa'yo. Na janitor lang ako. Unang-una, walang masama sa pagiging janitor. Pangalawa, marangal na trabaho yun. Hindi ka lang basta janitor ha, kundi janitor ka. Yung serbisyo mo kailangan niya ng isang kumpanya para maging malinis at organisado yung lugar nila. Salamat na ganyan yung naiisip mo. Nahihiya lang kasi talaga ako lalo na kung ikukumpara sa trabaho mo. Kasi nag-uopisina ka, kaya walang binatbat yung trabaho ko sa'yo. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Sinusubukan ko namang pigilan, pero minsan automatic na yun agad yung naiisip ko. Pero proud naman ako sa ginagawa ko. Kasi sabi mo nga, marangal yung trabaho ko. Tama ka. Sa akin ka makinig. Huwag sa kung sino-sino dyan na wala namang alam, kundi kumpara yung mga ginagawa nila. As if naman may nakikipagkumpetensya sa kanila, no? Niwala nga rin silang ambag sa buhay mo eh. Sa bagay, maiba nga pala tayo. Ano yun?
Kailan ka pala huling nagkaroon ng boyfriend? Parang 2 years ago pa yata yun. Gaano kayo katagal? Nakalimutan ko na nga lang kung ilang taon na kami kasi syempre, kinalimutan ko na siya simula na naghiwalay kami. In fact, kasal na lang talagang kulang sa amin pero life happens. Bakit kayo naghiwalay? Anong dahilan? Siguro hindi lang kami talaga yung nakatadhana sa isa't isa. Tsaka bukod doon, ilang beses na siyang nagloko eh. Ako naman si Gaga, mahilig yata sa red flag. Imbis na hiwalayan ko na siya nung unang beses niya ako niloko, winagayway ko pa sa ere yung pagiging red flag niya. In short, binigyan ko pa siya ng hindi lang isa, kundi maraming tsansa para mas lokohin at saktan ako. Paano mo na-realize na ayaw mo na? Nung malaman ko na nabuntis niya yung best friend ko na paulit-ulit na dahilan ng pag-aaway namin, nasabi ko na lang sa sarili ko na, girl, tama na. Maawa ka na sa sarili mo. Ayun, doon ko na siya hiniwalayan. Grabe rin pala yung ginawa niya sa'yo, no? Nakakatroma. Sinabi mo pa. Kaya nga pagkatapos nun, 2 taon din akong hindi nagpaligaw o nag-boyfriend. Wala na-trauma na sabi mo nga. Tsaka, in-enjoy ko muna yung pagiging single ko nun. Hanggang sa na-realize ko na gusto ko na ulit ma-in love. Kaya ka ba nasa dating app? Oo, tsaka kaya kita nakilala dun. Ikaw, bakit ka naman nasa dating app? Tulad mo, gusto ko rin ma-in love. Nox naman. Swerte mo nakilala mo ako kasi kung hindi mo na itatanong, masarap ako magmahal. Aba, tinawanan lang ako. Hindi ka naniniwala? Ano, sabihin mo, hindi ka naniniwala no? Pamilyar ka naman siguro sa kasabihan na to see is to believe. Kaya maniniwala lang ako kapag pinatunayan mo. Ibang klase, ako pa talaga yung hinamon. Ayos mukhang palaban ka. Ay, oo naman. Wala yata akong inaatrasan. Sa dami ba naman ng masasakit na pinagdaanan ko sa buhay ko? Sisiw na lang yung mga hamon mo. Kahit sino, lalabanan ko. Eme lang, baka isipin mo, napakako naman. Wala akong iniisip na ganyan. Naaaliw nga ako sa'yo Aba, at ginawa mo pa akong clown ha? Uy, hindi Ano ka? Biro lang. Buti pa kain na lang tayo, tapos ikaw naman magkwento tungkol sa dati mong love life. Papadudot maganda si Katrina. Siya ang tipo kong babae at aminin kong natulala talaga ako ng sandali ng unang beses ko siyang makita. Akala ko nga ay nananaginip lamang ako lalo na nung pumayag siyang makipagkita sa akin. Simula kasi noong nagkausap kami ay hindi ko na itinago sa kanya ang trabaho ko. Nag-alala lamang ako dahil baka hindi niya ako tanggapin kahit bilang kaibigan man lamang dahil nga sa pagiging janitor ko. Hindi naman po sa minamaliit ko ang trabaho ko. Alam ko sa sarili kong marangal ang ginagawa ko at nagsisikap naman ako sa buhay. Pero kung may pwede pa akong gawin na ibang trabaho bukod sa paglalampaso ng sahig at pagpupunas ng bintana ay nakahanda ko talagang gawin, papadudot. Sa kabila ng lahat ay pinaramdam sa akin ni Katrina na hindi ako naiiba sa mga katulad nilang nagtatrabaho sa opisina. Trinato niya ako ng mabuti. Bagay na lalo kong nagustuhan sa kanya. Nagtuloy-tuloy ang komunikasyon namin hanggang sa umamin akong gusto ko siyang ligawan. Siyempre, kinabahan ako dahil baka ayaw niya. Pero inisip ko na lamang na kung ano man ang magiging desisyon niya, pumayag man siya o hindi, ay tatanggapin ko ng maluwag sa loob ko. Ang importante sa akin ay sumugal ako sa pag-ibig, papadudot. Pero siguro ikakampi ko pa rin ang langit dahil pumayag si Katrina na ligawan ko siya. Hindi nagtagal ay pinapunta niya ako sa bahay nila para ipakilala sa kanyang nanay, papadudot. Oh, ito na ang special banana cue ko. Masarap yan. Mas masarap pa sa mga nabibili nyo dyan sa labas. Sige na, merienda muna kayo. Salamat po, Nay. Walang anuman. Teka, upo ako para makapagkwentuhan kami niyang messenger nyo. Ha? Sino pong messenger? Ha? Eh sino pa ba? Eh di yung kasama mo. Ako po? Ay oo,
Ikaw lang naman yung kasama ng anak ko rito sa bahay namin ah. May iba pa ba? May iba pa ba na hindi ko nakikita? Wala na po. Yun naman pala eh. Pero saan po galing yung messenger, Nay? Sa'yo. Sabi mo may paparating kang bisita. Yung messenger ng opisina nyo kamo, siya yun, di ba? Hindi na po natuloy yun. Tsaka hindi po messenger si J. Mark, Nay. Manliligaw ko po siya at pinapunta ko siya rito sa bahay para po makilala nyo. Ganun ba? Nako, sorry iho. Akala ko kasi ikaw yung messenger na kanina pa hinihintay ng anak ko. Ito naman kasing si Katrina hindi nagsabi na hindi na pala tuloy yung hinihintay niya. Napagkamalan ko pa tuloy itong manliligaw. Teka, tama ba yung narinig ko na sinabi mo? Na manliligaw ko po si J. Mark? Oo! Tama naman po. Pero bakit kayo sumisigaw, Nay? Nagulat lang kasi ako. Nagbago na ba ang taste mo sa lalaki? Po? Ano po bang pinagsasabi nyo? Ang alam ko kasing tipo mo yung maputi at saka makinis Kaso tong manliligaw mo hindi naman ganun kaputian. Tingnan mo ang itim-itim ng balat. Mukha pang dry. Parang hindi nasasayaran ng lotion. Sobra naman po kayo magsalita. Totoo naman wag mo sanang mamasamain no, J. Mark. Tama ba? Opo, tama po. Pero, construction worker ka ba? Nay! Bakit? Anong bakit? Kung ano-ano pong tinatanong nyo kay J. Mark Ayos lang naman, Katrina. Walang problema. Siguro gusto lang talaga malaman ng nanay mo yung trabaho ko. Tama! Tama yun! Siyempre bilang nanay mo, responsibilidad kong alamin ang background ng mga manliligaw mo, no? Buti pa si J. Mark naiintindihan ako. Naiintindihan ko rin naman kayo. Pero hindi ko gusto yung tono at yung pagkakatanong nyo. Wala namang masama sa tanong ko. Masyado ka lang kasing sensitibo. Basta balik tayo sa'yo, J. Mark. Ano nga ulit ang trabaho mo? Curious lang ako, wag mo sanang mamasamain, ha? Hindi ko naman po minamasama. Bale, janitor po ako. Yun po ang trabaho ko. Janitor? Yung naglalampaso ng sahig? Naglilinis ng mga basura sa opisina? Opo, yun nga po. Katrina naman! Bakit po? Bumaba na ba talaga taste mo sa lalaki? Hindi lang sa itsura pati na rin sa trabaho ng manliligaw mo. Sigurado ka na ba talaga sa taong to? Opo, tsaka wala naman pong masama sa pagiging janitor. Oo nga, pero hindi kita pinag-aral at pinagtapos ng kolehiyo para bumagsak lang sa isang katulad niya na ganyan lang ang trabaho. Sorry pero ano bang tinapos mo? High school lang po. Kita mo na. Kaya janitor ka kasi high school graduate ka lang. Nay, sumusobra na po kayo sa mga sinasabi niyo kay J. Mark. Hindi ako sumusobra. Tama lang naman na tanungin ko siya at alamin ang kapasidad niyang ibigay sa iyo ang mga luho mo sakaling maging kayo. Hindi mo man lang ba yun naisip, ha? Kasi kung hindi, pues, ako na nanay mo naiisip ko yon. Huwag niyo naman pong maliitin si J. Mark. Pati na rin yung trabaho niya. Maliit naman talaga yung trabaho niya. Ano magagawa ko? Marangal po ang pagiging janitor. Hindi po siya nagnanakaw para kumita. Marangal nga, pero mababa naman ang sweldo. Saka hindi kaya nakaka-proud pakinggan na janitor lang ang trabaho na magiging boyfriend mo. Maya ka naman, nak. Yung pinsan mo, engineer ang boyfriend. Yung isa mong pinsan, afam. Kaya ganda ng lahi, tapos ikaw? Naku talaga. Ewan ko sa'yo, santisima ka. Sumasakit ang bumbunan ko sa'yo Papadudot matagal na simula nang nagka-girlfriend ako. Sa sobrang tagal na nga ay hindi ko na po maaalala. Nahihiya kasi akong makipag-date ng walang panggastos kaya hindi talaga ako pumapasok sa isang relasyon. Kaya nga inabala ko na lamang ang sarili ko sa pagtatrabaho habang nag-iipon. Pero dahil pamahal ng pamahal ang mga bilihin at paminsan-minsan ay nahihingan pa ako ng tulong ng mga kapatid ko ay nababawasan ang ipon ko. Kaya nga aaminin kong pinalaban ako ng husto sa mga sinabi ng nanay ni Katrina tungkol sa trabaho ko. Naisip ko kung kaya ko bang ibigay sa anak niya ang buhay na kinasanayan nito kung sumisweldo lamang ako ng sapat para sa akin. Papadudod para po akong binuhusan ng malamig na tubig ng mga panahong yon. Buti na lamang at nandun si Katrina para saluhin ako at ipagtanggol sa nanay niya. Matapos niyang mapansin ang pananahimik ko pagkatapos ng pag-uusap namin.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot pinanghinaan ako ng loob matapos akong pagsalitaan ng masasakit ng nanay ni Katrina. Bagaman nagsorry siya sa mga sinabi ng nanay niya sa akin ay napaisip pa rin po ako kung tama pa mang ipagpatuloy ko ang panliligaw sa kanya. Pero sa huli ay na-realize ko na mahal ko na si Katrina at matagal-tagal na rin simula nang pumasok ako sa isang relasyon. Kaya alam ko sa sarili ko na wala akong hindi kayang gawin para lamang mapatunayan sa nanay niya na karapat dapat ako para sa kanyang anak. Ipinagpatuloy ko ang panliligaw kay Katrina hanggang sa sinagot na nga niya ako. Hindi nagtagal ay naging kami at makalipas lamang ang 3 buwan ay nabuntis ko na si Katrina. Plano na sana naming bumukod pero nakiusap ang nanay ng girlfriend ko na doon na lamang muna sa bahay nila kami tumira para makapag-ipon ng pera at mabantayan at maalagaan niya ang kanyang anak. Sumang-ayon kami ni Katrina sa kahilingan ng nanay niya. Kahit na alam ko sa sarili ko na makakarinig na naman ako sa nanay niya ng mga masasakit na salita. At hindi nga ako nagkamali doon, papadudot. Buti pa ako na may-ari ng bahay marunong magwalis. Samantalang yung iba dyan na nakikitira lang, pakape-kape lang, oh. Kapal talaga ng mukha, grabe. Nay, ako po ba yung pinariringgan nyo? O sino pa nga ba? Wala namang ibang tao rito kundi tayong dalawa lang. Excuse nga, J-Mark, ang laki mong kalat. Sobra naman po kayo magsalita. Ngayon lang naman po ako nakapagkape at nagpahinga. Hapon na. Di ba ang pagkakape sa umaga ginagawa? Hindi po kasi ako nakapagkape kanina. Naglaba po ako agad ng mga damit namin ni Katrina. Pati yung mga damit niyo po, sinama ko na. Ha? Bakit mo naman sinama pati damit ko? Para hindi na po kayo mahirapan sa paglalaba, Nay. Paano yung mga ano ko? Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po sinama sa mga nilabang ko yung mga ano nyo. Damit lang po talaga. Tsaka si Katrina po ang nagbukod ng mga labahan nyo. Sabi ko po sa kanya, isabay ko na para mabawasan yung mga gagawin ninyo. Nakwento po kasi sa akin ng anak nyo na madalas raw po nyong ireklamo yung balakang nyo na sumasakit pag matagal kayong nakaupo. Ganon talaga pag tumatanda pero sa susunod, huwag ka na nga magmamarunong pwede. Sinubukan ko lang pong makatulong. Hindi naman po ako nagmamarunong. Nagmamarunong ka eh. Kunwari ka pang concern sa akin at sa balakang ko pero akala mo ba? Hindi ko alam na inuuto mo lang ako? Gusto mo makuha ang loob ko para maging mabait na ako sa'yo. Maniwala po kayo o hindi ko po kayo inuuto. Pero totoo po na gusto kong makuha ang loob nyo. Di lumabas din ng totoo dyan sa bibig mo. Nay, ang ibig ko pong sabihin, gusto ko po na magkasundo tayong dalawa. Lalo na po ngayon na magkakaroon na po kami ng anak ni Katrina. Tsaka parang hindi po maganda na may galit kayo sa akin. Nakatira po tayo sa iisang bubong. Yun na nga eh. Kung bakit kasi binuntis-buntis mo pa yung anak ko. Baka akala ko jojowain mo lang. May plano ka na palang buntisin. Pareho po namin ginusto ni Katrina na magka-baby na. Tsaka nasa tamang edad na rin naman po kami, Nay. Kahit na! Para sa akin lugi pa rin sa'yo yung anak ko at ngayon yung magiging apo ko naman. Dahil po ba janitor lang ako? Oo! Hindi mo naman ako masisisi kung makwestiyon ko kung ano na lang yung magiging hinaharap sa'yo ng anak at apo ko. Hindi nga ako sigurado kung kaya kang buhayin ng sweldo mo eh. Paano mo patutustusan na mag-ina mo, Aber? Meron naman po akong konting naitatabing pera. Hindi rin po ako gastador. Marunong po ako mag-ipon. Tsaka masipag po ako. Oo nga, kasi pati damit ko nilaban mo kahit hindi ko naman inuutos sa'yo. Siguraduhin mo lang na maayos sa pagkakalaba mo doon at hindi ko na uulitin pa dahil pag marumi pa yon, nako! Sisingilin kita sa tubig at sabon na ginamit mo. Sobra naman po kayo makapagsalita sa akin. Hindi yun sobra. Nagsasabi lang ako ng totoo. Matagal na pong biyasa atong mga kamay ko sa pagkukusot at pagpipiga. Bata pa lang po kasi ako na naglalaba sa amin. Kaya sinisiguro ko po sa inyo na maayos po yung pagkakalaba ko ng mga damit nyo. Hindi ko naman talaga tinatanong at wala akong pakialam. Nay, wag naman po kayong ganyan. Huwag mo nga akong artehan ng ganyan.
Akala mo yata madadala mo ako sa kakaganyan mo. Oh, yung kape na tinimpla, tiniinom mo, malamang ako pa rin ang gumastos niyan, no? Ano, masarap ba? Masarap bang uminom ng kape na hindi mo binili? Masarap po. Sumasagot ka pa? Ay, talaga naman! Huwag po kayong mag-alala. Pag sumweldo po ako na pong bahala sa pangkape natin. Pangkape lang? Paano naman yung bigas sa kaulam? Susubukan ko pong makapag-ambag para rin. Bakit hindi buong sweldo mo yung ipambili mo? Kahit po gustuin ko, yung kalahati po kasi ng sweldo ko nakalaan sa panganganak ni Katrina. Ay nako! Dami mo talagang palusot, ewak sa'yo! Maniwala po kayo, hindi po ako nagpapalusot. Gusto ko lang po talaga na maging handa kami para sa pagdating ng baby namin. Dapat lang naman talaga na maging handa kayo, no? Lalo na hindi ka mamayaman. Lalong dapat doblehin mo, hindi kaya triplehin mo yung pagsisikap sa pagtatrabaho. Kung kailangan mong gawing araw ang gabi at magtrabaho pa rin na magtrabaho, gawin mo! Wala kang karapatang magpahinga kasi wala kang pera! Papadudot kahit naman lalaki ako ay may damdamin pa rin ako na marunong masaktan. At yun ang eksaktong naramdaman ko matapos akong insultuhin at maliitin ng nanay ni Katrina. Kahit na gusto ko pang mga tuwiran, alam ko na wala ako sa lugar at baka pagmulan lamang yon ng malaking pagtatalo namin ng nanay ng kinakasama ko. Sa kabila ng lahat, binigyan lamang ako ng dahilan ng nanay ni Katrina upang lalong magsumikap sa buhay. Yun bang tipong hindi lang makontento sa trabaho ko na nagsisimula ng alas 8 ng umaga at natatapos ng alas 5 ng hapon. Doon ako nag-isip-isip ng magkaroon ng extra income at inopen up ko yon kay Katrina, bagay na sinuportahan naman niya. Doon ko nga po naisip na magtinda ng pagkain katulad ng burger at hotdog sandwich sa tapat ng bahay namin tuwing araw ng Sabado at Linggo. Katulong ko rin doon si Katrina na siyang nagsilbing bonding na rin namin. Masaya naman ako dahil nadagdagan ng ipon namin para sa panganganak ni Katrina. At kahit na may inaasahan naman kami na makukuha niya na benepisyo, sa trabaho niya ay iba pa rin yung may pera kaming hawak na pwede naming mahugot sa oras ng pangangailangan. Wow! Sold out na naman yung burger at hotdog sandwich natin ah. Maaga tayo makakapagsara nito. Oo nga eh. Dahil dyan pupunta ako sa palengke. Bibili ako ng mga rekado. Magluluto ako ng paborito mong ulam. Alin? Yung menudo? Oo, bakit? May iba ka pa bang gusto bukod sa menudo? Wala na eh. Gusto ko nung menudo mo kasi hindi masarap yung mga tinda dyan sa labasan. Kung hindi matabang, maalat. Tapos meron namang sobrang tamis. Ewan ko ba sa mga yan? Parang joke time yung pagluluto ng ulam na binibenta nila. Di ba pag nagbebenta ka, dapat sinasarapan mo? Mismo, pero sabi mo nga, ewan natin sa kanila. Pero maya-maya ka na umalis ha, maaga pa naman tsaka katatapos lang natin magtinda. Upo muna tayo rito tsaka magkwentuhan muna tayo. Gusto mo ng kape? Timpla kita? Wag na. Sabi kasi ng nanay mo, sa umaga raw dapat nagkakape. At nakinig ka naman kay nanay. Nagkakape pa rin naman ako sa hapon, di ko lang pinapakita. Kasi baka may masabi na naman siya. Tungkol sa bagay na yan, pagpasensyahan mo na si nanay ha. Menopause na kasi yun eh, kaya ganun lang tabas ang dila nun. Ewan ko ba naman sa nanay kung yun? Ayos lang sa akin yun. Nai-inspire nga ako pag pinagsasabihan niya ako ng ganun eh. Na-inspire ka na ano? Na magsikap ng gusto para sa pamilya natin. Oo, masakit yung iba niyang mga sinasabi pero naisip ko lang na nanay pa rin siya eh. Siyempre gusto niya lang kung ano yung maganda para sa'yo. Tsaka pinangangaralan niya lang ako, yun ang tingin ko ah. Kaya nga imbis na magmukmok o magalit ako sa kanya dahil sa mga masasakit na sinasabi niya sa akin, iniisip ko na lang na yun yung paraan para mas mapalago ko pa yung sarili ko. Kaya mo ba naisip na mag-business ng hotdog sandwich at burger dito sa lugar natin tuwing Sabado at Linggo? Oo, matagal ko na rin namang sinusubukan magnegosyo pero palaging inaalat eh. Laging minamalas. Ayun, kaya hindi nagtatagal. Oo, bakit naman? Ang iniisip ko na lang baka hindi para sa akin yung mga sinimulan kong negosyo.
Kaya nag-concentrate na lang ako sa pagtatrabaho. Pero buti hindi ka pa rin sumusuko, no? Sumuko saan? Sa pagninegosyo? Oo. Naisipan mo pa rin na magtinda kahit na sabi mo nga minamalas ka. Siyempre, dapat subok lang tayo ng subok. Tsaka nasa isip ko, gusto ko kasi talagang magtagumpay. Lalo na tong negosyo na sinimulan natin. Malaki na yung pakinabang nito sa atin kung tutuusin. Extra income, sabi nga ng nanay mo. Kung hihintayin ko lang kasi yung sweldo ko, kinsenas katapusan, hindi tayo makakaipon ng malaki-laki para sa paglabas ni baby, di ba? Naiintindihan ko naman na yun talaga yung gusto mong mangyari. Yung makaipon ng malaki. Pero sana, huwag mo pa rin masyadong pagurin yung sarili mo. Na-appreciate ko naman lahat ng pagsasakripisyo mo para sa pamilya natin. Pero huwag ka namang gigil masyado. Baka kasi kumapano ka eh. Kawawa naman kami na magiging anak natin. Walang mangyayari sa akin. Malakas kaya ako. Alam ko naman yun. Pero mabuti na rin yung nag-iingat. Tsaka dapat balanse lang ang lahat. Paano ba yung balanse? Ano, yun bang may oras ng trabaho pero syempre may oras din ng pahinga. Nagpapahinga naman ako Huwag kang mag-alala. Hindi ko lang mapigilan kasi na nakikita ko na halos gawin mo ng araw yung gabi. Ang sipag-sipag mo kaya, wala akong masabi kundi napakaswerte ko talaga sa'yo. Yun lang din naman kasi ang maipagmamalaki ko yung kasipagan ko. Hindi rin. Marami kang mabubuting bagay at katangian na pwede mong ipagmalaki. Una na dyan yung trabaho mo kasi marangal yun. Tsaka wala kang tinatapakang tao. Tsaka hindi ka naman tatagal ng halos 5 taon doon sa pinapasukan mo kung hindi maayos ang serbisyo mo. Totoo rin naman yan. Hindi talaga nila ako madaling mapapalitan kung tutuusin kasi maayos naman ako magtrabaho. Kaya nga dapat mong ipagmalaki yun. Yung mga janitor kasi namin sa office, nako, sandali lang. As in, 1 o 2 buwan, ibang mukha na kagad yung makikita namin. Hindi raw kasi maayos magtrabaho. Tsaka madalas inirereklamo ng mga boss, kaya tinatanggal sila sa trabaho. Pero para sa akin, kahit ano pa yung trabaho mo, basta marangal yan. Dapat minamahal mo ng husto, lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Tama. Yung trabaho mo kasi, yan ang sumusuporta at bumubuhay sa pamilya mo. Kaya dapat lang na mahalin at irespeto mo. Papadudot, totoo pala na kahit na hindi ako ang pinakamayamang lalaki sa mundo, ako naman ang pinakamaswerte dahil alam kong suportado ako at mahal ng babaeng pinakamamahal ko. Iba sa pakiramdam. Ang sarap-sarap na tipong kahit nakakapagod ang maghapong trabaho ay mabilis na naiibsan yon ng mga mabubuting salita at papuri sa akin ni Katrina. Simula kasi pagkabata ay hindi ko naranasan sa mga magulang ko ang bagay na yon. Lagi kasi silang nanunumbat at nagagalit. Lalo na dahil sobrang hirap lang ng buhay namin noong araw. Kaya nga papadudot, pinangako ko sa sarili ko na sakaling magkaroon ako ng mga anak ay hindi ko sasabihin ang lahat ng masasakit na salita na sinabi nila sa amin. Yun bang tipong sinisisi nila kami sa kasalanan daw namin kaya kami mahirap. Kaya nga lalo akong magsisikap upang pagdating ng araw papadudot ay maibigay ko sa mga anak namin ni Katrina ang mas komportable at mas maayos na buhay na karapat dapat lang na makamtan nila. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, habang ipinagbubuntis ni Katrina ang baby namin ay sinubok kami ng kapalaran. Hindi kasi naging magaan ang pagbubuntis niya. Sa katunayan, noong tumungtong sa 3 hanggang 4 na buwan ng kanyang tiyan, ay ilang beses siyang dinugo at isinugod sa ospital. Kaya takot na takot kami, papadudot, para sa kaligtasan ng anak namin. Doon na kami nag-decide na huminto si Katrina sa pagtatrabaho para mas maalagaan niya ang kanyang pagbubuntis. Siyempre nakarinig na naman ako noon kay nanay na dapat ko raw mas pagsikapan ang pagtatrabaho kasi wala nang hanap buhay ang anak niya.
Alam ko naman yon, pero hindi ko pa rin mapigilang masaktan sa trabaho or sa pagtrato niya sa akin. At ma-pressure lalo at mas nadagdagan ang gastusin namin, tapos ako na lamang ang nagtatrabaho ng mga panahong yon. Pero imbes na panghinaan ng loob ay nagsumikap ako lalo sa buhay. Hindi nagtagal ay pinanganak ni Katrina ang aming anak na lalaki na malusog kahit nakulang pa ito sa buwan o premature papadudot. Okay ka lang ba? Bakit mukha kang malungkot? May nangyari ba? Wala naman. Pero naisip ko lang kung kailan kaya natin may uuwi sa bahay si baby. Sabi ni Doc, mga ilang araw pa raw nilang kailangan obserbahan si baby. Para daw sigurado tayo na walang problema pag inuwi natin siya. Sana lumaban yung anak natin, no? Sa totoo lang, naniniwala ako na lalaban siya para sa atin. Ay, alam mo, naisip ko kasalanan ko kung bakit nagkaganon ng baby natin eh. Bakit mo naman naisip yan? Pakiramdam ko kasi hindi sapat yung pag-aalaga at pag-iingat na ginawa ko. Hindi totoo yan. Nag-resign ka nga sa trabaho para mas maalagaan mo yung pagbubuntis mo di ba? Oo, pero hindi ko kagad ginawa eh. Sana nung una pa lang nag-resign na ako para mas natutukan ko yung pagbubuntis ko. Naniniwala ako na ginawa mo, na ginawa natin lahat ng paraan para mabantayan at maalagaan sa sinapupunan mo si baby. Kaya wag mo nang sisihin yung sarili mo sa nangyari. Tsaka naipanganak mo naman ng maayos yung baby natin eh. Kailangan lang talaga siyang i-monitor ng mga doktor para masiguro yung kaligtasan niya. Salamat kasi gumaan naman yung loob ko sa sinabi mo. Ay, Bakit parang ikaw naman yata ang nalungkot? masaya naman talaga ako pero medyo nalulungkot lang kasi sinisisi mo yung sarili mo dahil sa nangyari. Huwag ka nang malungkot. Sabi mo nga ginawa ko naman lahat para maalagaan si baby, di ba? Oo, At kasama kita doon kaya hindi ko nasisisihin ang sarili ko. yan ang pinakamagandang isipin. Mas pagtuunan na lang natin ng pansin yung paggaling mo para makalabas na kayo rito ni baby sa ospital. Excited na nga ako umuwi sa bahay eh. Ako rin. Gustong gusto ko na kayong iuwi. Pero pag hindi nangyari yon, ikaw nang bahala sa anak natin ha. Uy, ang pinagsasabi mo dyan? Wala naman. Gusto ko lang mangako ka sa akin na kahit anong mangyari, mawala man ako o ano, hindi mo pa rin pababayaan yung anak natin. Hindi ka mawawala. Bakit ka naman mawawala? Ewan ko. Basta bigla na lang pumasok sa isip ko eh. Hindi ako naniniwala na bigla mo na lang naisip yan. Ano ba talagang problema? Ay, sorry. Ano ka ba? Huwag ka mag-sorry. Ang pinakamaganda na gawin mo, ikalma mo yung isip mo. Tsaka pagtuunan mo ng pansin yung paggaling mo. Mapapanatag lang ako kung mangangako ka sa akin. Mangangako na ano? Naaalagaan mo yung anak natin kahit na anong mangyari. Siyempre kahit naman talaga anong mangyari, aalagaan ko yung baby natin eh. Hinding-hindi ko siya pababayaan. Pati ikaw, hindi rin kita pababayaan. Magsisikap ako ng gusto para maitaguyod ko yung pamilya natin. Salamat, J-Mark ha. O ano, okay na. Nangako na ako ha. Dapat ikaw rin mangako ka sa akin. O ano naman ang ipapangako ko? Na magpapagaling ka. Naaalagaan mo yung sarili mo para lumakas ka. Para sa amin ang anak mo. Kasi marami pa akong pangarap kasama kayo ng baby natin. Hindi ko kakayanin kung may isa sa inyo mawala sa akin. Walang mawawala sa amin, no? Pareho yata kaming warrior ng anak mo. Ikaw ba naman nanay eh? Sigurado warrior talaga yung anak mo. Thank you sa pag-aalaga sa amin ng baby natin. Simula pa lang nung nagkakilala tayo at nalaman nating magkakaanak tayo. Thank you talaga. Mas pinagaan mo yung pagbubuntis ko. Hindi mo kailangan ipagpasalamat sa akin yun kasi masaya ako na alagaan ka. At ngayon, responsibilidad ko na yun bilang padre de pamilya. Kaya asahan mo na gagawin ko ang lahat para maalagaan kayong dalawa ni baby. Pangako yan. Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo. Tama talaga yung desisyon ko na tanggapin yung panliligaw mo at sagutin ka. Alam ko na kasi na magiging mabuting tatay ka sa anak natin eh. Salamat at naisip mo yan. Sa totoo lang, matagal ko na rin talagang pangarap maging tatay. At ngayon natupad na.
tinupad mo yung pangarap ko. Tinupad mo rin naman yung pangarap ko na maging nanay sa anak natin kaya salamat talaga. O siya, ituloy na lang natin tong mahabang usapan na to. Basta ang pinakagawin mo, magpagaling ka. Ha? Pagka nakalabas na kayo rito ni baby, kung pwede, pasyal tayo sa beach. Gusto ko yan. Alam ko talaga na gustong gusto mong pumunta sa beach, kaya tutuparin natin yan. Kasama ang baby natin. Papadudot, para sa akin ay walang kasalanan ang kinakasama ko sa nangyari sa anak namin. Alam ko na ginawa niya ang lahat upang maalagaan ng baby namin at maisilang ng maayos. Kaya nga ang laki ng respeto at pasasalamat ko kay Katrina dahil sa ginawa niyang pagsasakripisyo, mabigyan lamang ako ng anak. Pero aminado ako na natakot ako noong nagkausap kami dahil para siyang nagbibili na. Sa kabila ng lahat ay sinantabi ko ang pangamba ko at nag-focus sa pagsasaayos ng kwarto namin para sa nalalapit na pag-uwi ng mag-ina ko sa bahay. Ganon din ang iba pang papeles at pera na kailangan na pambayad sa ospital. Kaya lang, hindi na nangyari yon. Dahil makalipas lang ang isang araw ay nag-50-50 si Katrina bago siya binawian ng buhay. Papadudot, nagkaroon pala ng komplikasyon ang panganganak niya. At hindi na yon naagapan pa. Papadudot, namatay ang kinakasama ko. Matapos maipanganak ang baby namin. Sobrang sakit, Papadudot. Para akong napilay ng mga panahong yon at pakiramdam ko ay pinagsakluban ako ng langit at lupa. Matapos iwanan na lamang ni Katrina ng basta-basta. Iyak ako ng iyak na para bang gusto ko na ring sumunod sa kanya, Papadudot. Hindi ko akalain na maglalaho ng ganong kabilis ang lahat ng mga pangarap namin. Ang sakit, lalo't plano ko na yayain siyang magpakasal kapag nakarecover na siya sa panganganak. Pero alam ko na hinding-hindi na yon mangyayari pa. Ilang araw, Papadudot, pagkatapos ng libing ni Katrina ay mas lalo akong nalugmok dahil sa matinding kalungkutan. Ang daya mo naman, Katrina. Pakadaya mo. Di ba nag-usap pa tayo? Napupunta tayo sa beach kasama si baby pagkalabas niya sa ospital. Binigla mo naman ako. May sorpresa pa naman ako sa'yo paglabas mo. Hayain na sana kita magpakasal eh. Pero wala na. Iniwan mo lang kami ng anak natin. Sobrang sakit naman dito, Katrina. Sobrang parang akong dinudurog. Nararamdaman ko yung kaluluwa ko na uupos na. Mangyayari. J-Mark, Nay, kayo pala. anong ginagawa mo rito sa labas? Malamok ko. Buti hindi ka pinapapak dyan. Okay lang naman po ako. Hindi ko po iniinda yung mga kagat ng lamok sa sobrang sakit po ng nararamdaman ko. Pwede ka magsabi sa akin. Makikinig ako. Hindi ko po alam kung paano mag-uumpisa eh. Basta ang alam ko lang po para akong nadudurog dahil sa pagkawala ni Katrina. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Kung paano pa po ako magpapatuloy dahil sa nangyari. Wala namang madali pero hindi mo yung kailangan gawin mag-isa. Nandito ako.
Kahit naman paano, anak na rin ang turing ko sa'yo. Salamat po, Nay. Tungkol doon sa mga hindi natin pagkakaunawaan, wala na sa akin yun. Simula nung namatay ang anak ko, pinagsisihan ko na lahat ng mga kasalanan ko sa'yo. Matay na rin yung mga masasakit na salita na paulit-ulit kong sinabi sa'yo nun. Pasensya ka na talaga ha. Kasi masyado ako naging sakit ng ulo mo. Hindi naman po kayo naging sakit ng ulo ko. Siguro, sakit lang po sa tenga kasi naninigaw po kayo parati. Sobra ka naman. Pero pasensya ka na talaga. Ayos na po sa akin yun. Hindi naman po ako nagtatanim ng galit eh. Hindi po ako nagtanim ng galit sa inyo kasi nanay kayo ni Katrina. Tsaka, kung tutusin, mas lalo po akong na-inspire na magsikap sa pagtatrabaho para mabigyan ng magandang buhay yung mag-ina ko. Na kahit ganito lang ako, hamak na janitor at tindero ng burger at hotdog sandwich, may pagmamalaki nila ako. Alam mo, lagi kang pinagmamalaki sa akin ni Katrina. Wala siyang ibang bukang bibig kundi, Nay, ang galing-galing ni Jmar kasi ganito, ganyan. Na napakasipag mo raw, kulang na lang gawin mong araw ang gabi. Madalas nga lang siyang nag-aalala sa'yo. Kasi parang hindi ka na raw marunong magpahinga. At totoo naman dahil nakikita ko sa'yo yung kasipagan. Kaya nga nahiya talaga ako nun sa sarili ko dahil kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi ko sa'yo. Hindi lang pagkatao mo ang hinamak ko kundi pati na rin ang trabaho mo. Siguro kasi masyado lang akong nag-alala para sa anak ko. Kaya lang maling-mali pa rin na pinanghimasukan ko yung buhay niya dahil pareho na rin kayo na nasa tamang edad. Huwag niyo na pong isipin yun. Napatawad ko na po kayo tsaka marami rin naman po ako natutunan sa inyo. Salamat, Nak. Hayaan mo, babawi ako sa'yo, sa inyo ng anak mo. Hindi ko kayo pababayaan hanggang nabubuhay ako. Tsaka nangako rin ako kay Katrina. Naaalalayan ko kayo ng apo ko sa abot ng makakaya ko. Salamat po, Nay. Malaking bagay po sa akin na nandiyan kayo kasi aminado ko na. Wala po talaga akong alam sa pagiging tatay. Hindi nga po ako masyado marunong magpalit ng diaper ng baby namin. Mali-mali po ako sa pagtitimpla ng gatas. Tsaka marami pa po akong kinatatakutang gawin kasi baka masaktan ko po si baby. Kaya nga nandito ako. Ako na muna ang bahala sa apo ko habang nagtatrabaho ka. At kapag day off mo naman, edi tuturuan kita para merong ka ring alam. Sa ganung paraan man lang makabawi ako sa'yo. Maraming salamat po talaga kasi kahit wala na si Katrina, hindi niyo pa rin po kami pinabayaan ng anak namin. Oo naman. Pamilya tayo eh. Tsaka baka pag ginawa ko yun, gabaan ako ng langit sa pagiging masamang lola. Ayoko mapunta sa impyerno pag namatay ako. Ano ba kayo, Nay? Hindi pa kayo mamamatay. Huwag niyo pong sabihin yan. Siyempre hindi pa. Masamang damo yata ako. Nay, maraming salamat po ulit ha. Walang anuman. O siya, baka gusto mo nang pumasok kasi masyado ng maraming lamok dito. Kanina pa ako kinakagat eh. Ay, sige po. Pasok na po tayo. Baka biglang magising si baby tapos wala ako sa tabi niya. Yun nga rin ang naisip ko. Kaya tara na sa loob. Papadudot malaking bagay sa akin na inalalayan ako ng nanay ni Katrina para makapagtrabaho pa rin at magawa ng maayos ang tungkulin ko bilang tatay sa anak namin. Kung ako lang kasi ay baka mahirapan ako lalo na at kailangan din ako ng baby namin. Mga ilang buwan ko rin na inaral ng gusto lahat ng turo sa akin ni nanay mula sa pagpapadede kay baby, pagpapalit ng diaper, pagpapaligo hanggang sa pagpapadighay. At isa lamang ang masasabi ko. Lahat yon ay hindi madali. Kaya nga kahanga-hanga ang mga ilaw ng tahanan mula sa pagbubuntis nila, panganganak at pag-aalaga sa kanilang baby. Papadudot hindi nagtagal ay may kumatok na opportunity sa akin na magtrabaho abroad kaya sinunggabang ko na kaagad.
Ang plano ko lang ay tapusin ang 3 taon kong kontrata rito upang makapag-ipon ng pera na pangnegosyo sa Pilipinas, tapos ay uuwi na ako para makasama ko na ang baby ko. Nangako naman sa akin si nanay na babantayan niya at aalagaan ang anak ko hanggang makauwi ako. Kasama niya sa bahay nila sa Quezon City ang pinsang babae ni Katrina na binibigyan ko na lamang ng allowance para meron ding panggastos. Kahit na mahirap mapalayo sa anak ko, ay wala kong hindi kayang gawin. Mabigyan ko lamang siya ng magandang buhay sa hinaharap. Na sa bawat patak ng aking pawis at luha dito sa ibang bansa ay inspirasyon ko siya. At dala-dala ko sa puso ko ang pangako sa nanay niya na aalagaan siya at itataguyod hanggang sa aking huling hininga. Alam ko kung nasaan man si Katrina ngayon ay proud na proud siya sa akin dahil kinakaya kong magpatuloy kahit na mahirap simula nang mawala siya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Sana'y marami akong na-inspire na mga kabarangay natin sa kwentong ibinahagi ko. More power and God bless sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, J. Mark. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Rosie, 25 years old, isang babaeng pinaasa at patuloy na umaasa. Nakilala ko sa isang dating app si Dom, 40 years old na siya, maganda ang tindigan niya at malakas talaga ang appeal. Kaya naman mabilis din lamang akong na-fall sa kanya, Papa Dudut. Halos 1 buwan kaming nag-usap online bago kami nag-decide na magkita na. Pinaghandaan ko yon, Papa Dudut, bumili ako ng magandang damit at sapatos. Napabili na rin ako ng mahahaling pabango. Nagpa-facial ako at nagpakulay pa ng buhok ko. Ganon ako kainteresado kay Dom. Alam kong masyado pang maaga noon para malaman kung siya na talaga ang nakatakda para sa akin. Pero gusto ko siya na talaga, Papa Dudut. Kaya nga ako na rin ang gumawa ng paraan para hindi na siya bumitaw sa akin. 1 beses pa lamang ako nagkaroon ng karelasyon at masasabi kong ibang-iba. Si Dom, Papa Dudut. Ibang naramdaman kong kilig sa kanya. Kaya naman siniguro ko na liligawan ako ni Dom kapag nakita niya ako sa unang date namin. Nagpa-late nga ako ng dating para kunwari ay may grand entrance. Sa labas pa lamang ay nasilayan ko na siya. Malakas ang naging kabog ng dibdib ko at napakagwapo pala niya sa personal at parang wala siyang 40 kung titignan. Halos hindi ako makapasok noon dahil kinakabahan ako dahil baka hindi ako maging enough sa kanyang paningin. Nilaksan ko na lamang ang loob ko at saka nagpa-sexy habang naglalakad patungo sa kanya. Hindi naman ako nabigo sa reaksyon na inaasahan ko, Papa Dudut. Alam kong nabighani ko siya sa pakending-kending na paglakad ko. Namula pa nga ng bahagya mga pisngi ko dahil nakatitig lamang siya sa akin at parabang gandang-ganda siya sa akin. Nang maupo na ako ay nginitian ko na siya, Papa Dudut. Halos hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo dahil nakatitig lamang siya sa akin. Alam kong liligawan na niya ako noon, ramdam na ramdam ko na, Papa Dudut. Tumal ngayon ah. Kanina pa walang customer. Dapat ganitong oras, dagsana mga tao. Ganun talaga. Di lahat ng araw mabenta tayo. Meron talaga yung ganito, walang katao-tao. Wala na ngang katao-tao, pati boses mo wala rin kabuhay-buhay. Malungkot kasi ako. May nangyari ba? Meron. Ayoko nga sana mag-duty pero di naman pwede. Pwede kang magkwento sa akin. Para kahit paano, gumaan naman yung loob mo.
Ay, di niya na kasi ako kinakausap eh. Ha? Sino? Sino pa ba? Eh di yung kinukwento ko sa'yo nung nakaraan. Yung lalaki na nakilala ko sa clan. Yun ba? Akala ko di na kayo nag-uusap nun. Sabi mo pa nga nakakatamad siyang kausapin, di ba? Oo, nung una. Pero mali pala ako. Buti na lang nireplyan ko pa rin yung text niya. Binigyan ko ng chance na makilala siya ng husto. Pero sabi mo hindi ka na niya kinakausap, di ba? Oo. Kailan pa? Nagsimula nung isang araw tapos hanggang ngayon. Tinadtad ko na nga siya ng text eh. Sinubukan ko ring tawagan pero cannot be reached naman. Hindi ko naman alam kung anong rason kasi okay naman kami tuwing nag-uusap kami. Yung totoo, in love na nga ata ako sa kanya eh. Patay tayo dyan. Baka naman naramdaman niyang in love ka na sa kanya kaya di na siya nagparamdam. Ganun ba yun? Minsan, oo. Siya kaya yung una nagsabi sa akin na gusto niya ako. Tapos sabi ko di pa ako ready ulit makipagrelasyon kasi nga kakabreak ko pa lang sa ex-boyfriend ko. Nakwento ko yun sa'yo ah. Oo, iyak ka pa nga ng iyak sa akin nun. Ang pangit ko ba ng mga oras na yun? Hindi naman, sakto lang. Grabe ka naman sa akin. Kaibigan ba talaga kita? Oo, kaya nga sinasabi ko lang yung totoo. Ay nako, ang prangka mo kahit lalaki ka. Wag mo nang ibayin yung usapan. Anong sabi niya nung sinabi mo hindi ka pa ready makipagrelasyon ulit? Willing to wait daw siya. Pero hindi nawala yung sweetness niya. Yung pagiging caring at thoughtful kagaya nung una. Kaya na-inlove na rin ako. Sinabi mo ba yan sa kanya? Sasabihin ko pa lang sana kaso hindi na nagre-reply eh. Tapos hindi ko na matawagan number niya. Palagay mo, may nangyari kayang masama sa kanya? Hindi ko alam pero palagay ko niloko ka lang niya. Hindi totoo na in love siya sa'yo. Talaga? Bakit naman niya gagawin yun wala naman siyang mapapala sa akin? Hindi ko alam pero malay mo, ginawa ka lang niyang pampalipas oras. Tapos nung nagsawa na siya, di ka na niya nireplyan. Nagkita na ba kayo? Hindi pa. 2 linggo pa lang naman kami nag-uusap eh. 2 linggo pa lang naman pala. Makaka-move on ka rin doon. Paano mahal ko na nga siya. OA man kung tutuusin pero kahit na sandali pa lang kami nag-uusap at hindi naging kami, broken hearted na ako. Hirap sa'yo, dali mo magtiwala sa mga lalaking nakaka-text mo. Mabait kasi sila sa akin at alam mo naman type ko 'di ba? Sweet, caring, thoughtful. Kaya lang kayong mga lalaki talaga sa una lang kayo magaling eh. Oh, wag mong latin. Okay sige, pwera sa'yo. Saka sa mga tatay natin. Pero yung iba ganun na lahat. Ay, pakiramdam ko tuloy. Magkakasakit ako kasi broken hearted ako. Kung totoong mahal ka niya at kung para kayo sa isa't isa, babalik yun. Pag hindi, hayaan mo na lang siya. Sana nga ganun lang kadali yun. Dom, pwede bang wag ka nang tumitig sa akin? Bakit naman? Eh kasi naman nakakailang. Paano nakakailang? Hindi ka ba sanay na tinititigan ka? Sanay naman. Pero nung ikaw na yung gumawa, Ayaw mo ba? hindi naman sa ayaw. Kaya lang ang init na ng pisngi ko eh. Ewan ko ba? Kakaiba kasi yung mga titig mo. Naintindihan na kita. Ganyan din kasi ang sinasabi ng ibang babae na dinidate ko noon. Sabi nila, nakakatunaw daw mga titig ko. Yan nga, eksakto. Kasi hindi ko naman mapigilan. Ang ganda mo pala talaga sa personal. Napaghandaan ko lang tong araw na to, kaya parang ang ganda ko bigla. Pero wag kang umasang palaging ganito ha. Kasi may mga araw na para akong sako ng kamote. Sobra ka naman sa sako ng kamote. Oo nga. Sa mga susunod na date natin, makikita mo. Kahit siguro magbuka ka pang kamoting durog, tititig pa rin ako sa'yo. Mas nakakailang pa pala yung mga banat mo kaysa sa mga titig mo eh. Paano na lang pag pinagsabay ko pa, hindi ba?
Wala na. Lusaw na ang kamote ko. Kamote mo? Ang ibig kong sabihin, kamote ako. Ay, hindi, mali. Ang ibig kong sabihin talaga, Ang cute mo pala pag kinakabahan ka. ikaw kasi eh. Ngayon lang ako nagkaganito. Ang swerte ka naman pala. Sana palagi kang ganyan pag nakatitig na ako sa'yo. Sa susunod na mga date natin, masasanay na rin ako sa mga titig mo. Hindi na yan epekto. Aba, mukhang gusto mo pang makipag-date sa akin sa susunod ah. Bakit naman hindi? Ngayon pa na pinainit mo na ang kamote ko sa mga titig mo? Komportable ka na rin magbiro tungkol sa kamote mo. Bakit ba puro kamote ang usapan? Ano bang gusto mong pag-usapan? Gusto kong pag-usapan ko ng relationship status mo. Madali lang yan. Single na single ako. Ako rin. Parehas tayo. Meron ka pa bang ibang gustong malaman sa akin bago tayo umorder? Dali na, bang hindi pa ako gutom. Kailan mo naman ako liligawan? Ang bilis mo naman tanungin yan ha. Mukhang matagal mo nang pinagplano na itanong sa akin yan no. Hindi naman. Kaya lang gusto ko lang malaman syempre para alam ko kung saan ako lulugar. Lumugar ka lang dyan sa harapan ko para matitigan pa kita. Hindi pa ako sawa sa ganda mo eh. Uy, umiiwas sa tanong ko. Alam mo, mabuti pa umorder na tayo. Bigla akong ginutom sa kagandahan mo. Sige, order na tayo. Pero kapag busog ka na, sasagot ka na ha. Tignan natin kung mabubusog ako ng pagkain dito. Kapag hindi, sa susunod ka na bumawi ng tanong. Okay, hindi naman ako nagmamadali. Willing to wait ako palagi sa pagkain at sa'yo na rin. Dinaan ko na lamang sa biro ang huling sinabi ko bago tawagin ni Dom ang waiter para umorder, Papa Dudut. Sa totoo lang ay pambawi ko lamang yung biro na yon para matakpan ang pagkakapahiya ko. Halata namang umiiwas si Dom sa tanong ko tungkol sa panliligaw. Alam ko namang makakakuha ako ng positibong sagot sa kanya dahil nakita ko naman na interesado siya sa akin. Kaya ang confident ko lang din na magtanong kung kailan niya ako liligawan, kaso mali pala yon. Dapat pala ay hindi ko muna binitawan ang mapangahas na katanungan na yon. Nagkunwari na lang ako na okay ako at nakipagkwentuhan na lamang sa kanya sa ibang bagay. Ako na rin mismo ang naglihi sa usapang ligawan dahil masaya ang date na yon pero alam kong may kulang. Panay ang tanong ko kung may balak pa ba akong ligawan ni Dom. Yun na bang huling date namin? Inasahan kong hindi na niya ako aayain pa na mag-date dahil hindi naman niya ako sinabihan kung niligawan niya ako. Pero makalipas ang isang linggo ay inaya ulit niya akong mag-date. Nagkaroon muli ako ng pag-asa kahit papaano. Pero hindi na ako nagtanong pang muli, Papa Dudut. Hahayaan ko siyang magkusang magsabi sa akin na nililigawan na niya ako. Nakailang dates na rin kami pero bigo akong marinig sa kanya kung niligawan ba niya ako o hindi. Nangangati na akong tanungin sa kanya kung ano ba kaming dalawa. At doon ko nga napatunayan na sa hirap palang maging babae talaga, Papa Dudut. Hindi ka makapagtanong kung ano ang namamagitan sa inyong dalawa dahil napapangunahan ka ng hiya. Pero alam kong kailangan ko nang alamin bago pa ako mahulog sa kanya ng mas malalim. Sa sumunod na date namin ay naglakas ako ng loob na magtanong sa kanyang muli, Papa Dudut. Ayos dito sa napili mong coffee shop ah. Hindi masyadong maraming tao. Para magkarinigan tayo ng maayos. Sa mga napuntahan kasi natin dati, ang ingay masyado. Sumakit lang lalamunan ko kakasigaw para lang magkarinigan tayo. Pasensya na. Mahina akong pumili ng lugar kapag nakikipag-date. Hayaan mo, sa susunod na date natin, ako na talaga ang mamimili. Tinawanan lang talaga ako. Order na tayo ng kape? Parang kailangan ko ng mga simsikmura ako. Teka, bago tayo magpaasim ng sikmura, may gusto lang sana akong itanong. Ano yun? Ang tagal ko na kasing gustong itanong to sa'yo, kaya lang nauuna lagi yung hiya ko. Uutang ka ba? Hindi ah! Mukha na ba talaga akong gipit sa paningin mo? Biro lang. Ang seryoso mo kasi. Seryoso nga kasi itong sasabihin ko.
Ngayon pa lang parang gusto ko ng mga sim sa kaba ng sikmura ako. Dom, seryoso nga. Ano na bang nangyayari sa atin? Ay, hindi kita maintindihan. Panay ang labas natin. Pero hindi klaro sa akin kung saan ang punta nito. Anong sinasabi mo? Talaga bang wala kang alam sa mga sinasabi ko? Linawin mo kasi. May pag-asa bang maging tayo? Liligawan mo na ba ako? Kailan? Uy, ang dami mo naman tanong. Di ba dapat isa lang? Sige, tayo na ba? Hindi pa naman kita nililigawan. Paano magiging tayo, hindi ba? Kaya nga ang susunod na tanong, kailan mo ako liligawan? Uy, dapat isang tanong lang. Huwag kang madaya. Huwag na sana tayong maglokohan, Dom. Sabihin mo na lang sa akin kung niligawan mo ako o hindi para alam ko kung saan ako lulugar. Gusto mo talaga malaman yung totoo? Oo naman. Yun lang naman ang kailangan ko eh. Meron akong balak ligawan na ibang babae. Bakit pala niyaya mo pa ako makipag-date? Masama ba? Single ka. Single ako. Wala namang sinasabi sa batas na bawal yun. Pero kung may balak ka ng ligawan na iba, di wag na tayong mag-date kasi wala rin naman pala tong patutunguhan. Sana kasi hindi ka na lang nagtanong eh. At kasalanan ko pa kung gusto ko maging klaro ang lahat sa atin? Sorry Rosie. Iba talaga ang gusto kong ligawan. Pero nai-enjoy ko naman na kasama ka. Nai-enjoy mo nga akong kasama, pero iba naman ang gusto mong makasama. Lugi! Rosie naman. Gets ko na. Huwag ka na magpaliwanag. So ito na ang huli nating date. Ganon. Siguro. Hindi siguro. Siguradong oo. Ikaw bahala. Ikaw naman nagdesisyon yan. Parang ako pa ang mali rito ah. Ikaw na nga to nagpaasa sa akin tapos parang ikaw pa tong lugi? Hindi kita pinaasa. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Dom, Papa Dudut. Gusto pa niya akong baliktarin. Nainis ako at hindi na sumagot sa huling sinabi niya. Hindi raw niya ako pinapaasa? Ganon ba siya kasama? Matapos ang ilang gabi naming paglalandian, ilang buwan din niya akong hinarot at ilang gabi rin akong napuyat para mabenta ko ang sarili ko sa kanya para maligawan na niya ako sa wakas. Tapos sa bandang huli, Papa Dudut, noong gusto ko nang iklaro ang lahat ay bigla niyang sasabihin sa akin na hindi niya ako pinaasa at meron daw siyang ibang balak na ligawan. Hindi na ako nakatiis, umalis na ako kaagad sa coffee shop na yon at hinabol niya ako hanggang sa labas. Kinumbinsi niya ako na ituloy natin ang pagkakape dahil sayang naman daw ang pinuntan namin doon. Kaya lang ay nawala na ako ng gana. Agad kong pinara ang taxi na dumaan at walang kimong iniwan siya. Papadudot, nahirapan akong mag-move on kay Dom. Hindi ko siya blinak sa social media kahit ang kanyang cellphone number. Alam kong merong parte pa rin sa puso ko na gusto kong marinig sa kanya na ako ang pipiliin niyang ligawan. Pero matapos nga ang pag-uusap naming dalawa ay hindi na siya muling nagparamdam pa sa akin. Doon ako mas lalong nasaktan dahil alam kong hindi niya ako gusto talaga, Papa Dudut. Sa pagdaan ng mga araw ay sinikap kong makalimot sa kanya at ang hirap pala talagang mag-move on kahit na wala kayong nasimulan. Kasi lagi kang aasa sa closure kung saan ka ba nagkulang. Kung bakit hindi kanya nagawang piliin kahit na harap-harapan ka namang nagpakita sa kanya ng interes. Ano pa bang kulang sa akin? Yon ang naging madalas na tanong ko sa sarili ko habang hindi pa kaya ng puso ko. Nakalimutan siya matapos niyang magpaasa sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahirap man, Papa Dudut, pero tiniis kong hindi magparamdam kay Dom. Kahit miss ko na siya. Alam kong marupok ako sa kanya. Malaking tulong na nga rin na hindi na siya tuluyang nagparamdam sa akin. Para mabilis ako makaiwas na maging marupok. Sa pagdaan pa ng mga araw ay may mga sumubok na manligaw sa akin. Hinayaan ko naman sila na patunayan ang mga sarili nila. Pero parang may kulang, Papa Dudut. Parang hindi naman ako masaya sa piling nila. Tuwing nakakasama ko ang mga ibang manliligaw ko ay parang lagi ko lang na ikukumpara na mas masaya
noong kasama ko si Dom at kami ang nagde-date. Kaya wala ring napuntahan ang mga panliligaw nila sa akin at binasid ko na lamang sila kesa mapaasa ko lang sa wala. Talagang si Dom ang gusto ko pa rin. Pero klaro na sa akin na hindi niya ako gusto. Hanggang isang araw, nagulat na lamang ako nang biglang tumawag si Dom sa akin. Hindi ko sinagot dahil naunahan ako ng kaba na humalo pa sa kilig. Ibang panginginig ko noon at hindi ko alam kung sasagutin ko ba o hindi. Pero mas nangibabaw ang kagustuhan kong muling marinig ang boses niya. Nang sinagot ko ay nagpanggap akong busy at hindi na siya naaalala pa. Hanggang sa bigla niya akong inayang mag-date dahil na-miss daw niya ako. Lihim akong kinilig sa sinabi niya, Papa Dudut. Inaisip ko na baka may chance na kaming dalawa. Kaya nung inaya niya akong mag-date ay hindi ako agad nakatanggi. Nag-date muli kami sa coffee shop kung saan kami naudlot. Baka naman sa pagkakataong yun ay matuloy na maayos ang coffee date naming dalawa, Papa Dudut. Anong nakakatawa? Parang kailan lang nandito tayo sa coffee shop na to, nagtatalo. Kasalanan mo kasi. Oh, tawa lang uli. Hindi lang ako makapaniwala na mabibigyan mo ulit ako ng second chance. Naglakas loob lang talaga akong tawagan ka. Kahit na pakiwari ko, hindi ka pa natatauhan. Hindi pa nga. Pasalamat ka na lang talaga. Thank you Ang tibay ng helmet mo. Akala ko mapapahiya na ako eh. So ano bang ibig sabihin itong date natin ngayon? Ano bang gusto mo maging ibig sabihin ng date natin ngayon? Ayan ka na naman Mukhang red flag ka na naman sa akin. Joke lang. Ano ba? Gusto kong malaman kung mag-aaksaya ba ako uli ng oras sa'yo o may pagbabago na ba sa feelings mo para sa akin. Hindi naman nagbago ang feelings ko para sa'yo. Gusto pa rin naman kita. Pero hindi ako ang niligawan mo. At nagsisi nga ako na ibang babae ang pinili ko. Anong ibig mong sabihin? Binasted ako nung nililigawan ko. Kaya pala ginagawa mo akong rebound ngayon. Uy, hindi Nung binasted niya ako, doon ko napagtanto na ikaw talagang tamang babae para sa akin. Hindi ka rebound. Gusto na talaga kitang ligawan ngayon. Nagkamali lang ako noon. Ganun din yun. Kasi kung hindi ka naman binasted nung babaeng yon, hindi mo na uli ako lalapitan. Hindi mo ako maiisipan na tawagan uli. Hindi totoo yan. Ang tagal ko nang gustong tawagan ka. Nauunahan lang ako lagi ng hiya. Saka nalilito ako sa inyong dalawa dati. Nung iniwan mo ako rito sa coffee shop na to, parang nasaktan ako. Gusto sana kitang tawagan nung gabi na yun pero ramdam ko galit ka pa rin sa akin. Talagang galit ako sa'yo. Pinaasa mo ako eh. Hindi kita pinaasa. Huwag mo na akong i-gaslight. Hindi ko alam ang ibig sabihin yan. At kung ano man ang ibig sabihin yan, wala akong pakialam kasi hindi ako ganyan. Hindi mo nga alam ang ibig sabihin ng gaslight tapos aangal ka na hindi ka ganun? Ang labo mo. Ayoko na nga maging malabo. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo ngayon, pwede ba akong manligaw sa'yo? Sigurado ka na ba? Oo naman. Baka isang araw bigla mong ibabalita sa akin na liligawan mo na uli yung babaeng yon. Hindi na mangyayari yon. Ayoko na ron. Hindi niya deserve ang pagmamahal ko. Sa'yo lang to dapat. Alam mo talaga kung paano ako mahuhuli eh. Effective pa rin pala ang charm ko sa'yo Hindi naman kasi nawawala yun. Eh di, pahay ka namang paligaw sa akin. Paano kung pahirapan ko yung panliligaw mo sa akin para makaganti lang ako sa pagpapaasa mo nun? Hindi kita pinaasa. Paulit-ulit na lang. Pinaasa mo nga ako. Huwag mo nang i-deny. Oo na lang para matigil ka na. Ayoko mag-away tayo. Sabihin mo na sa akin, ano na? Pwede na ba ako manligaw talaga? Oo nga. Basta wala nang bawian ha? Ang tanga ko naman kung iiwan pa kita. Natauhan na ako. Sure? Sure ako. Ikaw na talaga ang gusto ko. Kahit pahirapan mo pa ako sa panliligaw sa'yo. Bigyan mo na ako ng second chance, please. Hindi ka magsisisi. Promise. Bala ko pa sanang itago ang kilig pero hindi ko na kinaya. Napakagatlabi na lamang ako sa sobrang kilig habang nakatitig sa mga mata ni Dom.
Sa wakas, may part 2 na ang love story namin. Talagang kailangan lang sigurong maligaw ni Dom sa ibang babae para mahanap niya ang daan pabalik sa akin. Nawala tuloy ang galit ko sa kanya. Natunaw lahat ng inis ko sa kanya lalo na noong hinawakan niya ang kamay ko at saka hinalikan. Pagkatapos noon ay humiling siya na kung pwedeng makahalik sa aking pisngi. Pinayagan ko naman siya at pagkatapos noon ay nagkusa akong halikan ang kanyang mga labi. Parang nag-init ang pakiramdam ko nang mahalikan ko siya. Ramdam kong ganun din siya. Hindi na nga kami naka-order ng kape dahil inaya niya akong magkape na lamang sa bahay niya. Agad naman akong pumayag, Papa Dudut. Mas gusto ko roon para masolo namin ang isa't isa. May nangyari na nga sa aming dalawa. Kahit sabihin pang parang nagmadali akong ibigay sa kanya ang pagkababae ko, ay wala po akong pakialam, Papa Dudut. Lalo't nakikita ko naman sa kanya na interesado na siya sa akin. Panay ang labas namin, lagi kaming magkahawak kamay, panay pa nga ang regalo niya sa akin ang bulaklak at tsokolate. Lagi rin niya akong binibilahan ng maliliit na teddy bear kapag sahod niya. Ramdam na ramdam ko talaga na seryoso na siya sa akin. At hindi ako nagsisisi na binigyan ko siya ng second chance para matuloy ang naudlot naming pagtitinginan. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang nagka-cancel ng mga date namin. Nalimitahan na rin ang pag-uusap namin at parang lagi siyang nagmamadali, Papa Dudut. Hindi na rin niya ako binibigyan kahit na isang piraso ng tsokolate kahit sahod niya. Isang araw, nilahad niya sa akin ang dahilan sa parehong coffee shop kung saan kami madalas na magligawan, Papa Dudut. Mabuti naman at pumayag ka na makipagkita sa akin. Nakakatampo ka na ah. Pasensya ka na talaga, Rosie. Okay ka lang ba? Oo naman. Okay pa ba tayo? Oo. Bakit biglang nabulol? Nabigla lang ako sa tanong mo. Ako nga tong nabibigla sa mga reaksyon mo eh. May problema ba tayo? Wala naman. Naging busy lang talaga ako. Dati ka pa naman busy, pero nagagawa mo pa rin akong pansinin. Ngayon parang wala na ako sa'yo eh. Kung hindi pa ako magagalit sa chat, hindi ka pa magre-reply sa akin. Hindi ko naman kasi madalas hawak ang cellphone ko ngayon. Ang dami mong dahilan. Sumasagot lang kasi ako sa tanong mo. Alam kong may problema, kahit ilang beses ka pang mag-deny sa akin. Wala nga. Dom, please. Huwag mo naman akong hayaan na mag-overthink lagi. Hindi na ako makakonsentrate sa trabaho ko dahil lagi kong iniisip kung may problema tayo. Paulit-ulit naman, Rosie. Sabi ngang wala. Umorder ka na nga lang ng kape para makauwi na ako. At ngayon nagmamadali ka naman. Ilang linggo ka nang hindi nakikipagkita tapos ngayon parang gusto mo na ako agad itaboy? Hindi kita tinataboy. Ayoko lang gabihin sa daan kasi matraffic ngayon. Biyernes pa naman. Kailan ba hindi naging matraffic sa Manila? Ayusin mo naman yung dahilan mo. Ano ba gusto mong marinig sa akin ha? Nakakairita na eh. Yung totoo. Ano Dom? Ayaw mo na ba sa akin? May gusto ka na bang ligawan na iba? Wala akong ibang gustong ligawan. Pero paano ko? Itutuloy mo pa rin ba yung panliligaw sa akin? Ay, nako. Bumuntong hininga pa talaga. Ayaw mo nang manligaw sa akin? Nahihirapan ka na bang mapasagot ako? Kasi kung naiinip ka na, pwede na kitang sagutin ngayon. Hindi mo kailangan gawin. Mabuti na lang din na tabanggit mo yan kasi parang gusto ko munang ihinto panliligaw ko sa'yo. Ano? Parang hindi pa itong tamang oras para manligaw ako. Mabuti na lang talaga at hindi mo pa ako sinagot. Baka kasi gusto mo nang manligaw sa iba. Katulad ng ginawa mo sa akin noon. Hindi ganun ang sitwasyon ngayon. Naisip ko lang na hindi ko pa kaya na magkaroon ng karelasyon. Bakit biglang nagbago ang desisyon mo? Imposibleng walang third party to. Ang lala naman ang pagdududa mo sa akin. Alam ko nagkamali ako noon. Pero hindi na ako umulit manligaw ng iba habang naliligaw ako sa'yo. Ano ngang dahilan kung bakit naisip mo bigla na hindi ka pa pwedeng makipagrelasyon? Kasi limited lang ang budget ko. Ano ba namang rason yan? Hindi naman kita nare-require na gastusan ako.
Pwede namang manligaw kahit wala ng tsokolate, teddy bear o bulaklak. Sapat na sa akin yung magkape lang tayo at magkasama. Kahit nga kape, medyo tagilid eh. Kailangan kong mag-ipon kasi bala kong bumili ng bahay at lupa sa probinsya namin. Para may matira naman ng mga magulang ko. Kung ganun, susuportahan naman kita dyan. Pwedeng pansamantala, ako muna ang gagastos sa mga date natin. Wala kang ilalabas kahit ano. Kahit sa bahay mo lang tayo mag-date palagi para hindi ka na mamasahe palabas. Ako nang bahala. Wala pa naman ako masyadong responsibilidad sa pamilya ko kaya okay pa na ikaw muna ang pagkagastusan ko. Hindi mo kailangan gawin yan. Mag-ipon ka rin para sa'yo. Huwag mo akong gayahin. Tignan mo ako. 40 na pero wala pa rin ipon. Tapos ngayon parang huli na. Saka naman ako nagkukumahog para magkaroon ng pera. Rosie, marami pang iba dyan. Makakahanap ka pa ng ibang lalaki na paninindigan ka. Ano pa bang laban ko kung tinapos na niya, Papa Dudut? Kung ayaw na niya. Napatahimik na lamang ako at hindi ko na alam kung tatayo na ba ako para umalis ng walang paalam. Hindi naman ako makaiyak dahil nahiya akong ipakita yon sa kanya. Ayokong makita niya na mahina ako dahil lang sa pag-iwan niya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing gusto niya talaga ako pero kailangan niyang gumawa ng sakripisyo para sa pamilya niya. Pinilit ko siyang unawain dahil pamilya naman niya yon. Masakit lang kasi na sa ikalawang pagkakataon ay pinili niyang bitawan ako para sa iba. Para matakpan ng sakit, umorder na lamang ako ng kape para sa aming dalawa. Sinabi kong libre ko na para tulong na rin sa kanya. Hindi naman siya pumalag, Papa Dudut. Iyon ang huling kape naming dalawa. Tahimik lamang kami habang inuubos ang kape at panayang tingin ko sa mga pumapasok na magkakadate sa coffee shop na yon. Nakaramdam po ako ng pait. Bakit masaya sila at kami hindi? May malas ba sa coffee shop na yon kaya palagi kaming natatapos doon ni Dom? Pero doon din kami nagsimulang magligawan. Naging masaya rin kami habang nasa coffee shop na yon. Hindi ko dapat sisihin ang lugar. Dapat kong sisihin ang sarili ko na umasa kay Dom na sa ikalawang pagkakataon ay forever na kami. Mali pa rin pala talaga. Hindi ko na inubos ang kape at nagpaalam na ako kay Dom. Naiwan si Dom sa coffee shop na yon, tumayo na lamang ako at walang lingong lumabas. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mas naging mahirap ang pag-move on ko dahil na-experience ko na kung paano magmahal si Dom. Matagal kaming nagligawan kaya ang tagal bago ko natanggap na tapos na kami bago pa man kami makapagsimula. Lahat ginawa ko para lamang hindi siya isipin pero bigo ako. Hindi ko alam kung nagayuma ba niya ako para mahumaling ako ng ganon sa kanya. Panayang iyak ko sa tuwing sasapit ng gabi at matatapos ang pagpapanggap ko buong araw. Hindi ako okay at tanggap ko yon. Panayang dasal ko na sana'y matapos na lahat ng nararamdaman ko para kay Dom. Pero natagalan bago ako sumapit doon. Ilang buwan na ang lumipas pero hindi pa rin ako handa at ang puso ko nakalimutan siya, Papa Dudut. Alam kong siya pa rin pero wala na akong magagawa kundi tuluyan na siyang bitawan. Sa pagdaan pa ng mga araw, medyo gumaan naman kahit papaano ang nararamdaman ko. Unti-unting nawawala na yung sakit. Nakakayanan ko na rin sa wakas at nabawasan na ang mga gabing umiiyak ako. May mga araw na rin na nakakalimot na ako sa pangalan niya. Masaya na ako kahit papaano, kahit yon pa lang ang inaabot ko sa pag-move on ko sa kanya. Hanggang isang araw noong handa na ang puso kong talikuran siya ay saka naman siya biglang nagparamdam sa akin. Kakagising ko lamang isang umaga ng linggo nang matadtad ang cellphone ko ng maraming text mula kay Dom. Puro pag-amin na nami-miss na raw niya ako at hindi niya kayang mawala ako sa buhay niya. Papa Dudut. Aminadong nakaramdam ako ng saya at kilig pero ano ba ang plano niya? Nireplyan ko siya at tinanong kung kumusta siya. Wala siyang ibang naging sagot kung hindi gusto niya akong makita. Doon muli sa coffee shop kung saan kami natapos.
nagsimula at natapos muli. Ano na kaya ang susunod para sa aming dalawa, Papa Dudut? Diretsahan na. Bakit bigla mong tatadtarin ng mga text yung cellphone ko? Masama ba? Masama talaga. Tinapos mo na tayo, di ba? Dapat hindi ka na nagpaparamdam pa. Oo, pero... Pero gusto mo uli akong paasahin. May third eye ka ba? Kasi parang ramdam mo ko eh. Ramdam mo kung kailan kaya ko nang bumitiw sa'yo. Saka ka biglang lalapit para testingin uli ako. Hindi totoo yan. Namiss lang talaga kita. Sinungaling. Totoo yun. Kung alam mo lang kung gaano kahirap sa akin na masanay na wala ka na ulit sa akin. Ang hirap. Huwag mo nga akong daanin sa drama. Kung nadaan mo ako sa ganyan dati, ibahin mo ngayon kasi kaya ko na. Kaya ko nang bitawan ka. Kung totoo yan, bakit nandito ka ngayon? Bakit parang nakakapit ka pa rin sa ating dalawa? Kasi, curious ako. Curious o gusto mo pa rin ako? Curious. Yun lang talaga. Hindi ako naniniwala. Kita ko sa mga mata mo na namiss mo rin ako. At masaya kang nakita ako ngayon. Ang kapal din naman ang mukha mo. Kinakapalan ko na talaga ang mukha ko para lang maamin sa'yo ang totoo. Namiss kita, Rosie. Ang hirap pala na wala ka sa buhay ko. At bakit ngayon lang yan? Ilang buwan mo akong hinayaan? Kasi alam mo naman may kailangan ako isakripisyo, hindi ba? Ako na lang lagi sinasakripisyo mo kapag nagigipit ka. Kasi alam ko maiintindihan mo ako. Kasi wala naman akong ibang choice. Kahit hindi kita intindihin, wala pa rin ako ibang magagawa kundi tanggapin yung pagtalikod mo sa akin. Wala na ako ibang masasabi kung hindi sorry. Yun lang ang kaya kong gawin. Sana pala hindi ka na lang nakipagkita kung sorry lang ang sasabihin mo. Kasi okay na ako eh, kahit hindi ko yan matanggap sa'yo. Pero hindi okay sa akin na hindi makahingi ng sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Patawarin mo sana ako. At kung mapatawad kita ngayon, anong mangyayari? Kung meron man akong gusto mangyari ngayon, walang iba kundi magkaayos tayo at sana mabigyan mo ako ng third chance. Third chance mo mukha mo. Wala na ba talagang pag-asa, Rosie? Isipin mo lahat ng ginawa mo sa akin. Saka mo'y tanong kung dapat ba kitang bigyan ng third chance. Alam ko mahirap na pagbigyan mo ako ulit ngayon. Pero makakasiguro ka na hindi magiging mali ang desisyon mo kapag bumalik ka sa akin. Natuto na ako. Na-realize ko na hindi ko kayang wala ka. Tapos iiwan mo uli ako kapag may gulo na naman sa buhay mo. Hindi na mangyayari yun. Kung may problema man ako, hindi na ako bibitaw. Natuto na nga ako. Ayoko nang mahalin ka, Dong! Nakakainis ka! Halika nga rito! Yakapin mo ako! Ibig sabihin, pasado na ako sa third chance? Ayaw mo yata eh! Gusto, syempre. Gustong gusto ko. Napaiyak na lamang ako nang lapitan ako ni Dom para iyakapin. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid namin at akala ata nila ay nagpropose si Dom sa akin. Hindi naman namin sila kinorek dahil masyado kaming masaya noon, Papa Dudut. Yung manager nga sa coffee shop ay nag-offer ng libreng $2 Amerikano para sa aming dalawa. Masaya daw sila na doon namin piniling i-celebrate ang panibagong milestone sa buhay namin. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko at naisip kong tama lang na bumalik ako kay Dom. Parang sign yun ng Diyos na nasa tamang tao ako dahil lahat ng tao sa paligid namin ay masaya para sa amin. In-enjoy namin ang libreng kape at nang maubos namin yon ay inaya niya akong pumunta na sa bahay niya para maglambingan. Muli na namang may nangyari sa amin, Papa Dudut. Namiss namin ang isa't isa at ramdam ko yon sa bawat hawak sa akin ni Dom. Dinoble ni Dom ang pagbawi niya sa mga pagkukulang nito sa akin. Naramdaman ko na parang muling may nagbabago na sa kanya. Kahit may mga problema siyang pinagdaraanan ay sinisigurado niyang hindi na niya ako basta-bastang bibitawan. Talagang nagbago na siya. Minahal ko na siya at hindi ko na pinatagal pa ang panliligaw niya. Sinagot ko na siya at naging opisyal na kaming dalawa at naging okay na ang mga sumunod na buwan sa aming dalawa.
Plano na nga niyang pakasalan ako sa susunod na taon, Papa Dudut, basta makaipon. Mahal na mahal ko na talaga siya at ginawa ko ang lahat para lamang manghinayang siyang iwanan ako kung sakali man. Wala na akong ibang lalaking gustong makasama kundi siya lamang, Papa Dudut. Ilang beses akong nagdarasal sa buong araw para lamang magpasalamat dahil binalik niya sa akin si Dom. At nang sumapit nga ang 3rd monthsary namin, inaya ko siyang mag-date muli sa coffee shop na paborito namin, kung saan nagsimula ang lahat, Papa Dudut. Bakit ngayon ka lang? 3 oras na ako naghihintay sa'yo rito. Nakailang higop na ako ng kape. Inaasid na ako ng malala. Pasensya na. Binakasalubong lang kasi ako. Nagkakwentuhan kaya hindi ko na namalayan ng oras. Gaano ba ka-importante sa'yo yung taong yon para makalimutan mo yung oras ng date natin? Sorry na nga eh. Babawi na lang ako sa'yo ngayon. Ginagalit mo ako eh. 3rd monthsary pa naman natin. Ilang sorry pa ba ang kailangan kong sabihin, Rosie? Oh, bakit parang nabaligtad yung sitwasyon? Bakit ikaw naman tong galit? Ako nga to naghintay sa'yo rito at munti ka nang maging diabetic dahil sa dami ng cake na nilantakan ko, wag lang mapaalis sa mesa na to. Bakit kasi ganyan ang atake mo sa akin? Kararating ko lang, binungangaan mo na kagad ako. Sana inintindi mo muna ako. Kasi pinaghintay mo ako eh. Minsan lang naman ako na-late sa mga lakad natin. Minsan nga lang pero tinaon mo pang monthsary natin. Alam mo, ayoko makipag-away sa'yo. Aalis na lang ako. Teka, sorry na. Nainis lang ako kasi kanina pa kita gustong makasama. Di yan ang sabihin mo. Hindi yung mga away ka na lang bigla. Bakit parang ibang tono mo ngayon? Ha? Hindi ah. Kilala kita, Dom. May problema ba? Ikaw nga to may problema. Ikaw to nang-aaway tapos bigla mo ipapasa sa akin yung issue. Hindi eh. Alam ko na yung galawan mo eh. Anong meron? Sige, maging tamang hinala ka na naman. Alam mo, mabuti pa. Maghiwalay na lang tayo. Dom? Sino ang nakamit mo kanina? Bakit? Ayokong maging tamang hinala. Pero hindi ka naman kasi ganyan dati. Mahaba ang pasensya mo sa toyo ko. At hindi ka basta-basta nakikipaghiwalay maliban ngayon. Dom, umamin ka. Anong nangyari kanina habang wala ka rito? Wala nga. Huwag mo nga pairalin yung toyo mo. Nakakairita na eh. Bukas na lang tayo mag-usap pag kalmado ka na. Alis muna ako. Dom, please! Mag-usap tayo! Kinakabahan ako sa'yo! Alam mo, ayoko sa lahat yung masyado naghihinala. Maghiwalay na lang talaga tayo. Ayoko na. Bakit ang bilis mong umayaw? Anong nangyari kanina, Dom? Anong nangyari? Rosie, ayoko na. Narealize ko ngayon na hindi pala talaga kita gusto. Napatunayan ko na lang na tama ang feelings ko nung binungangaan mo ako. Anong nangyari, Dom? Sabihin mo sa akin. Hindi ka magdedesisyon ng biglaan kung wala lang. Gusto mo talaga malaman ng totoo? Oo. Naalala mo yung niligawan ko dati? Yun ang busted sa akin? Yung babaeng pinili mo kaysa sa akin? Siya yung kasama ko kanina. Ano na naman to, Dom? I'm sorry, Rosie. Ayoko na maging unfair sa'yo. Mahal ko pa rin pala siya. Dom, ilang beses mo ba akong gaganituhin? Huli na to. Babalik na ako sa kanya. Liligawan ko ulit siya. At kapag binasted ka na naman niya? Hindi niya na ako binasted, Rosie. Sabi niya pwede ko na siyang ligawan. Kasi type na rin daw niya ako. Para akong tanga na napatitig lamang sa masayang mukha ni Dom. Ganon lang ba yon, Papa Dudut? Kapag naisipan niyang bumalik sa iba, ako naman ang bibitawan niya at ako naman ang kawawa. Ako na naman ang sinakripisyo niya. Aalis, babalik, aalis, babalik, aalis, at hindi na magbabalik. Ang pangit ng pattern naming dalawa, aminin kong parte ako ng kasalanan kung bakit siya umaabuso ng ganon sa akin. Dahil alam niyang patay na patay ako sa kanya at kahit na anong mangyari ay babalikan ko siya.
kapag naisipan niyang kumatok ulit. Pero hindi na sa pagkakataong yon. Ayoko na. Hindi na tama. Wala akong ibang naramdaman kundi galit ng mga oras na yon. Kinuha ko ang kapeng nasa mesa, tumayo ako at sakay binuhos yon sa ulo niya. Pasalamat siya at malamig na ang kape at nang hinayang ako na sana ay pinainit ko muna yon bago ko ibinuhos sa kanya, makaganti lamang. Nagpalakpakan ng mga tao na nakarinig ng usapan namin. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na magpatuloy na lumabas na sa coffee shop na yon at sa buhay ni Dom. Hindi na ako muling naging marupok sa kanya kahit noong isang beses na muli siyang humingi ng chance dahil nalaman niyang pinaasa lang pala siya ng babaeng yon. Napangisi na lamang ako at least ay naramdaman niya ang nararamdaman ko sa mga pagpapaasa niya sa akin noon. Hindi ko na siya nireplyan at tuluyang ko na siyang blinak sa lahat ng social media niya at cellphone number na rin. Natanggap ko nang ganun talaga siya at tinanggal ko na siya sa sarili ko sa katoksikan niya. Sa ngayon ay masayang-masaya ako na natauhan na sa wakas sa paghabol ko sa maling pagmamahal at maling tao. Natagalan lang bago ako makarating doon pero ang pinakaimportante ay nagawa ko naman, Papa Dudut, at hindi na ako uulit pa. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Tagahanga talaga ako ng inyong #1 radio station at #1 radio show sa Barangay Love Stories sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rosie.